O guys, yung mga gusto pong matuto, good morning sa mga CT125 na Badja. Ito yung model niya, oh. Sinauna or modelo, parehas lang siya. Ang iniba niya lang sa mga modelo ay battery operated at iba ang gasket sa magneto. Ano? Ang stator niya iba din. Yun ang pagkakaiba niya sa old model at do sa modelo. Magkaiba sila, pati CDI magkaiba din. Ngayon, ito yung kanyang mga transmission. Tuturo ko sa inyo guys kung paano buuin dito. Dito tayo magsisimula, dito sa part ng crankcase na to guys, nilinis ko na yan, o yan, dyan tayo magsisimula ha. Tandaan nyo tong crankcase na to, sa kanan. Dito tayo magsisimula, unahin natin dyan ay itong main shaft. Ang main shaft natin, meron siyang washer. Yan, spline. Tapos sunod natin ito. Yon. Sunod natin ay second gear. Ang second gear, may washer na special washer. Ayan o. Ayan, buo na. Tapos sunod natin counter shaft. Ang counter shaft natin ito, yung paa niya, yung tatlo sa taas. Ayan. Tapos ang first gear natin mga idol, ito may bushing. Ayan o. Ayan. Tapos may washer din siya dito. Bubuhin natin o. Lalagay natin ganyan. Lalangisa natin. Ayan. Sunod natin yung drum. Yung shifting port mga idol, ang paglalagay nito, ito ay sa ilalim. Kasi mapapansin nyo yung isa, parehas lang yan oh. Kahit magkabaligtad dyan, walang problema. Ano? Pero pag nagkalas kayo, kung maaari, ibukod yun ha. Kasi para dun pa rin tong pinakadulo ay hindi magbago. Kasi okay din naman yung isa. Kung halimbawa lalagay ito sa taas, okay din niya kasi kahit magkabaligtad dyan, walang problema. Kasi same lang sila. Kaya ang gagawin natin mga idol, ang tamang lagay niyan, tatandaan ninyo ito ay sa ilalim lagi. Doon sa ilalim sa ating primera. Yan. So, sa ilalim yan ha. Ayan o. Tapos kakawit syempre. Pag naikawit nyo doon sa shifting drum, ito naman ay sa taas. Yan. Kung baga yung isa nakaganto, yan. Kaya sabi ko kahit magkabaligtad, yung isa nakaganyan sa ilalim ito. Yung itaas naman, babaligtarin nyo, nakaganyan naman siya. Kasi pag nagkasala kayo, alam mo, napalagay nyo parehong ilalim, alam mo, ganito, kinawit nyo ng ganyan, sala yan. Kasi nasa ilalim, kailangan nasa taas to. Ano? Yung isa nasa ilalim, yung isa nakaganyan. Yung isa naman ito, nasa taas. O, lalagay natin ha. Yan. Lalagay natin ang ating fin. O, yan yan. O, nakakawit na. Kaya sabi ko sa inyo, nasa taas ito. Yung isa naman nasa ilalim. Ngayon ito namang isa, kailangan ganyan naman ang lagay niya. Yan, tatandaan nyo itong pangalan na to. Ito ay F9. Minsan may mga nakalagay na ibang tatak. Hindi natin matandaan, basta may nakatatak na ibang badya. Dito tayo, kasi pagka ito nilagay nyo, pang ilalim yan. Pati tatandaan nyo yung hugis, pang ganyan mga idol. Oh. Ayan, pag ganyan. Ibig sabihin, pag ganito to. Yan. Sa main shop naman to mga idol. Sa main shop. Yan o. Sa main shop siya. Yan. Tapos, syempre, kailangan paikutin natin kung hindi na nanabit. At ibabalik natin sa neutral. Kailangan mag-pray wheel. Ayun o. Okay na agad o. O, diba? O. Tercera, kwarta, quinta. O, sagad na. Kwarta, tercera, segunda, primera, neutral. Alright, ganun lang mga idol. Napakasimple lamang ng paglalagay. Tapos dito naman, syempre unahin natin to. Ito yung ating sigunyal bago na yung connecting rod. Kasi nga, yung bearing, nasira yung bearing niya, nagkaroon ng brungol. Kaya sa umaga, maingay, makagulkol. Yan na, bago na lahat yan. Lahat ay original din. Original bearing to mga idol oh. Ayan. Yung isa Nachi, yung isa naman galing sa kasa din. Tapos connecting rod pinalta na rin para sigurado na. Tapos dito natin ilalagay yan. Ayan. Alright. Tapos dalawang dowel pin mga idol. Dalawang dowel pin. Tapos ilagay natin tong gasket. Yon. Tapos kakabit na natin. Siyempre langis ulit para maganda.
Tapos to, nalinis na natin. Kailangan hindi mawawala yung pinaka washer dyan, kasi pag nawala yan, kakalusog ang sigunyal kung tawagin. Alright, malinis na. Pwede na nating buuin. Kakasa na natin mga idol, oh. Ito naman, kahit hindi nyo papasok ng kanya, oh. Di ba? Lalagay na natin yung mga tornilyo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 siya ditong bolt, tapos sa kabila mayroon siya dong bali 5 mamaya. Kasi hindi nyo mababaklas itong left side kung hindi nyo makakalas yung 5 tornilyo. Doon papakita ko sa inyo. Hapitan muna natin yan. Hapitan muna natin lahat. Okay na guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan siyempre tetestingin nyo kung siya ay nalaro. Ayan, gasket na yan. Tanggalin na natin. Ayan. Ayan na, nadyan na tayo sa clutch side mga idol. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi nyo makakalas. Kasi meron siyang mga mahaba dito. Dalawa, tig-isa. Tapos dito sa gitna, meron siya dito. Ayan o, yung kulay itim dito yan. Sa pinakagitna yan. Ayan, tapos yung isa dulo. Dito sa dulo, ayan o. Diba? Hindi nyo mapapaghiwala yan kapag hindi nyo tinanggal yun. Alright. As ngayon, lalangisan muna natin. Ayan. Paano kakalawangin yan kung nilangisan natin yan? Diba? Siyempre, kung bubuin nyo yan ngayon, kung nilinis nyo siya ng top, yung loob, kailangan malangisan. Kasi kung hindi malalangisan niya, kakalawangin talaga yan. Ngayon, dito na tayo sa sigunyal. Sa sigunyal natin, meron tayong collar or bushing na saktong-sakto dyan. Tapos ilalagay natin itong parallel na kunya. Yan. Pagkalagay natin yan, susunod natin dyan pinion gear. Kung maaari, huwag nyo babalik rin ng pinion gear. Kung anong inalis nyo, tandaan niyo guys, para hindi magbago yung halinghing ng motor. Tapos syempre lagay natin yung washer, makapal yan. Tapos lagay natin yung 19, gagamitin natin dito sa nut. Ang higpit nito ay pakanan. Yung normal lang ang higpit niya mga idol. Tapos susunod natin dito ay change pedal. To guys, change pedal. Ayan. Sunod natin dito ay yung stopper cam, spring, washer at yung bolt. Ito yung sinasabi ko sa inyo na stopper cam, spring, tapos bolt, tapos saka washer. Siyempre inuna natin dyan ay spring. Yan, nakaganyan. Nakaguide naman siya, hindi kayo malilito. Tapos ito, ang lagay nito, meron siya ditong collar pa. Nalagay natin sa ilalim. Collar bagang hindi pala ito, washer pala, hindi collar. Kasi nakaguide na yung bolt niya dito. Bali nakaganyan na siya. Kaya kailangan natin dito ng washer sa ilalim. Yan. May injury tayo, kaya nahirapan tayo. Yan. Sa hapitan nyo, kailangan nakakawit doon. Pag hinapitan yan, nakaganyan. No? Yun. Kailangan make sure na nalaro siya. Yan. Para pag kinambyo nyo, agad na agad siya mga idol. Oh. Ano, yun. Neutral. Okay. Alright. Yan. Siyempre, sunod natin dyan ay ito. Meron tayo ditong washer na makapal sa clutch housing. Makapal siya mga idol. Dito kasi kayo malilito sa dalawang to. Siyempre yung makapal dito sa loob. Tapos yung pinaka collar or bushing. Ano? Tapos lalagay natin yung kicker. Yung kicker niya may washer. Yan o. Kakawit dito. Yan o. Pag ganyan. Kakawit dyan. Dito. Tapos pagkakawit dyan, yung spring naman kakawit nyo rin dito. Ayan. Okay na.
Pre-wheel na siya. Tapos wag niyo muna ilalagay ang clutch housing kasi po may timing chain tayo. Kaya kailangan natin buuin muna itong ibabaw. Ayan, nagpapalit na tayo ng bagong piston kasi yung kanya kapit-kapit na. Kaya para mas maganda, bago na. Lagay na natin. Meron na naman siyang lock. Lagay na natin yung bagong piston niya. Nakakabit na yung lock, parehas. Langis na natin. Tapos andito na yung dalawang dowel pin. Kompleto lahat ng dowel pin natin. Ilalagay na natin yung gasket natin mga idol. Ayan na, original. Wala tayong gagamitin na pangkapit dyan. Tapos yan. Kakabit na natin. Bababa lang natin. Okay na. Diba syempre yung arrow laging sa exhaust para sigurado yan. Alright. Tapos ilalagay na natin ang ating mahiwagang timing chain para hindi maiwanan, kasi pag naiwanan to at nailagay yung clutch housing, hindi nyo mailalagay. Ayan, naka top dead center na yan Tapos lalagay na natin yung dalawang chain guide. Siyempre dito tong isa, tapos yung isa naka-guide naman doon. Hindi naman kayo mahihirapan at meron naman siyang guide. Ayun sinasabi ko. Doon. Nakatusok siya doon. Tapos yung isa nakatornilyo lang dito. Nakabolt dito sa butas na to. Yung isang chain guide. So guys, nakakabit na yung Allen bolt doon sa isang chain guide yan. Kailangan nalaro yan. Make sure na nalaro. Ayan, make sure na nalaro siya. Tapos talagay na natin yung gasket natin. Wala na tayong maker na gagamitin. Basta gasket lang. Yan. Gasket lang. Tapos talagay na natin yung cylinder head gasket natin, yung cylinder natin buo. Tapos ito nga pala, magpapalit na rin tayo ng bearing ng camshaft para sigurado. Pero talagang may tama sa kanya yung bearing ng sigunyal. Papakita ko muna, baka sabihin ng iba binaba ko, ito lang may problema. Papakita ko muna sa inyo yung bearing niya. Yan, ito mga idol yung bearing ni sir ng sigunyal. Ayan ayun, yun. Makikita nyo po, meron talaga siyang tama yun yung bulitas. Ayan. Ayan yun. Ayan. May mga sugat. Ayan Ayan. Ito yung original niya. Ang tatak niya, ito lang India 63. Ito ay 6322. Ayan. 6205. Di maintindihan, basta ganun ang size yan guys. Ayan Alright. Bubuin na natin para mabuo na natin guys. Ito yung sira niya. Pero papalitan na natin ang bearing na camshaft para sigurado. Kaya ako papalitan kasi nga yan kalug na siya. Pagka ginano mo, kalug na din. Guys, kakabitan natin. Yan na. Ito guys yung timing niya Yan. Itong guhit sa gitna dito. Yan yung may kanto siya dito dalawang kanto. Yung guhit na yan di yan. Tapos naka-top dead center yan kasi yung kunya niyan yan nakatutok sa pataas dito. Ayan. Yan yung niya. Tapos lalagay na natin yung bolt. Yan na. Tapos tensioner. Ayan na mga idol, buo na. Class side tayo, bubuin ko muna to. Tapos class side tuloy tayo. Ayan So guys, lagyan natin yung oil pump. Tapos saka na natin ilagay yung clutch housing. Kaya sabi ko sa inyo, unahin yung timing chain. Ito na yun, nadyan na lahat. Ayan. Ito nga pala, sa kicker nga pala, may washer yan. Ang washer ito sa kicker, makapal ito. Makapal yan, yan sa dulo. Tapos ito, ang washer nito ay magkatulad dun sa dulo. Pero pagkakaiba nila, manipis at makapal. Itong manipis dito. Tapos sa clutch housing, dalawa. Nauna itong kulay puti kaysa dun sa itim. Siyempre, lalagay na natin yung clutch lining. Okay pa naman to. At yung maganda pang dumali yan Tapos washer, dalawa yan. Tapos lalagay na natin ang kanyang nut, nakasil nut. Pabaliktad ang hapit nito. Nakakalimutan to guys. Dito to sa rotor. Yan. Tapos to, ang higpit nito pabaliktad. Lagay natin ang clutch bearing. Nahapitan na natin yan. Nahapitan na natin. Tapos to,
dalawang dowel pin, tapos side gasket. Lagay na natin. Ito original din guys. Nalagay na natin yung side cover. Wala na tayo nalimutan dyan. Papunta na dito. So guys, so sa starter, inuuna to. Tapos kung maaari, wag na kayo magkakalas nito para hindi maghiwa-hiwala yung bendex. Tapos lalagay nyo yung kunya dito sa sigunyal. Make sure na hindi malalaglag yung kunya doon, kasi pag nalaglag yan, babaklasin niya. Kaya ang gagawin niyo guys, maglalagay kayo dito. Yan, ang ganyan oh, para sigurado. Tapos to uunang ilalagay. Ayan o, meron siyang para sigurado guys. Ayan o, diba? Sure bull agad o. Tapos sa kanya tatanggalin to. Ayun. Tapos ito, diba? Dowel pin. Tapos ito sa tensioner. Ito isa. Bali dalawang dowel pin yan. O guys, sasabitan natin doon sa motor. O yan guys tapos na po. Ayan. Ito na, yung ating in-overhaul oh. Wala na siyang ingay. May umina oh. Alright. Yun, shoutout po sa laklit ni tatay kay Erickson. Okay na mga idol, from San Juan, Manggalang, Sariaya, Quezon. Kumbagay ano lang sila, parang malapit na sa San Juan. Ayan si tropa pala oh. Tropa, shoutout, tapos na. Ayan, inabot pa may-ari oh. Alright na.